Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kaibigan at sa video na ito ay pag-aaralan natin muli ang aklat ng Revelation. At ngayon, ang ating topic ay bakit nga ba naisulat ang aklat ng Revelation? What is the purpose of the book of Revelation and why was it written? So ngayon, tignan natin. Una sa lahat, para maunawaan natin yan, maganda na makita natin na ang aklat ng Revelation ay isang aklat na naisulat in a form of letter. Ibig sabihin, merong sender at merong tao or grupo na papatungkulan or bibigyan ng aklat na ito. So, itong letter na ito, para maunawaan natin kung ano ang kanyang layunin, kinakailangang malaman natin kung kanino, para kanino ba naisulat ang aklat na ito. To whom it was written and also the reason why it was written and sent. Ano ba talaga yung dahilan? Ano ba talaga yung main reasons bakit isinulat at ipinadala ang aklat na ito? Sabi nga, the more we can discover about the first readers, the ones to whom the letter was originally addressed, the better we understand the reason for and the significance of the message. So sabi nga doon ay kapag naunawaan natin kung para kanino isinulat ang Revelation, ay mas maa-appreciate natin, mas mauunawaan natin kung bakit at para kanino, ano yung dahilan ng pagkakasulat ng aklat ng Revelation. So tandaan natin na ang aklat ng Revelation ay intended, isinulat ito para sa 7 iglesia na nasa Roman provinces, yung Asia Minor. Sabi nga sa Revelation chapter 1 verse 4, maganda na mabasa natin yung pagkakabanggit dito sa aklat ng Revelation, John to the 7 churches which are in Asia. So isinulat ang aklat ng Revelation para sa 7 iglesia na nasa Asia. Ngayon, yung kung titingnan natin, ito ay commissioned ng Diyos or ni Kristo kay John na isulat niya ito yung mga bagay na kanyang nakita. Sabi nga sa may verse 11, ganito ang pagkakasabi. Saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. So dito may kita natin na ang aklat ng Revelation, ang letter na ito, isinulat para sa iglesia ng Ephesus, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So, yung mga iglesia na yon, mapapansin natin na they were existing for quite some time, for a considerable period of time. Kaya naman, nung panahon na ito, ang iglesia na ito na nasa loob ng Roman provinces ay merong iba't ibang mga difficulties, iba't ibang mga problems na kanilang nararanasan. Kaya may kita natin na ang message ng Revelation is primarily to address the difficulties, the problems, and issues that they were experiencing. So, makikita natin na toward the end of the first century, yung situation ng mga iglesia ay kinakarakterize siya bilang spiritual decline and apostasy. So nakikita natin yung pagbaba ng kanilang spirituality at pagdami ng apostasya. Marami sa kanila ang nag-apostatize. So bakit yon ang nagiging sitwasyon nila? So mamaya, i-discuss natin para lubos nating maunawaan. So, ang mga iglesia, meron silang at least 2 problems. 2 main problems na nararanasan. Number 1 ay external problem and number 2 ay yung internal problem. At napapaloob sa external and internal ang iba't iba pang mga problema na kanilang nai-experience. So, unahin natin yung external problem. Ang isa sa mga external o panglabas na problema na kanilang nararanasan, una, ang mga Kristiyano sa Asia ay nahaharap sa pagan opposition and accusations because they did not participate in social activities. So, merong mga social activities related to pagan worship na ang mga Christian that time ay hindi sila nakikisali. Sapagkat kapag sila ay nakisali, ay tinuturing nila ito na idolatry. So, isa sa mga ginagawa nila, they avoided celebration,
na makakarakterize bilang immoral practices and eating of food dedicated to pagan gods. So, meron kasing mga activities na ginagawa sa lugar ng Asia Minor that time na kung saan ay magdudulot o kapag ikaw ay nag-participate ay makakarakterize ka bilang gumagawa ng immoralidad na kung saan ay labag sa utos ng Diyos na gumawa ng immoral na bagay. Pangalawa, yung mga pagkain na ino-offer or pinapakain sa mga feast nila is actually offered to the pagan gods. Kaya naman ang mga Christian that time, iniisip nila na kapag sila ay kumain din ng mga pagkain offered sa mga idols, ay para na rin silang sumasamba or sumusuporta doon sa mga pagan gods. So, matuturing itong idolatry. At isa pa sa mga kanilang nararanasan, ang mga Kristiyano noong 1st century AD, they were being accused of atheism. Inaakusahan sila na sila ay hindi naniniwala sa Diyos for worshiping only their God. Imagine mo, sa kanila kasi, tinuring silang atheist hindi dahil sa hindi sila naniniwala sa Diyos, kundi dahil isang Diyos lang ang kanilang sinasamba, which is si Yahweh. So, ang ginagawa ng mga Romano, kapag hindi sinamba ng mga Hudyo o ng mga Kristiyano ang emperor bilang Diyos, kino-considered sila na mga atheist. O kaya naman pag hindi rin sila sumamba sa mga Diyos na meron ang mga pagano, ay tinuturing din silang atheist. Hindi lamang yan, sapagkat sila rin ay they also charge with cannibalism in relation to the Lord's Supper. So, sila, tinuturing silang kumakain ng mga tao o kumakain ng mga bata. Meron pa ngang mga kwento na lumalabas ng panahon nila na kapag sila daw ay nagwo-worship, ay nag-o-offer sila ng mga bata at yun yung kanilang kinakain. Siguro naririnig nila na yung bread ay tumutukoy sa katawan ni Jesus at ang grape juice ay tumutukoy sa kanyang dugo. Kaya ang impression ng mga pagano ay cannibal ang mga Kristiyano. Kaya naman dahil sa problemang ito, dahil sa mga kwentong ito na kumakalat sa Asia Minor that time, ay nag-result ito sa mga Kristiyano ng unti-unting pagbaba at pagkawala ng kanilang legal status sa society. So, isa pa sa mga problema na kanilang nararanasan during that time ay yung persecution. Ang mga Kristiyano nung panahon na yon ay nakaka-experience ng matinding persecution dahil sa kanilang pananampalataya. Isa sa mga seryosong threat na kanilang nararanasan ay kapag sila ay hindi nananampalataya or sumasamba, nagbibigay ng offering or nagpa-participate sa iba't ibang mga gawain na may kinalaman sa Roman worship and Roman feast, ay sila ay malalagay sa kapahamakan. Halimbawa na lamang, isa sa karanasan ng iglesia sa Pergamum, dito sa Revelation chapter 2, verse 13, makikita natin dyan na merong isang lalaki na namatay as a martyr dahil sa kanyang pananampalataya. Sabi rito, Revelation 2:13, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast to my name and did not deny my faith, even the days in which Antipas was my faithful martyr who was killed among you, where Satan dwells. So, sino daw? Itong si Antipas, isa sa mga member dito sa Pergamum Church, ay namatay as a martyr. Nag-suffer siya as a martyr under the Roman authorities dahil sa kanyang pananampalataya. So, ang persecution ay hindi lamang Pergamum ang natitreat ng persecution, sapagkat maging ang Smyrna and Philadelphia ay nakakaranas din ng matinding persecution that time. Kaya nga, ang Book of Revelation indicates na ine-expect ni John, the son of Zebedee, yung intensification of persecution ng kanilang kapanahunan. Kaya makikita natin na talagang matindi ang pagsubok na kanilang nararanasan. Kaya nga, maraming mga Kristiyano nung panahon na yon, makikita natin na tumalikod din sa pananampalataya. So, finally, isa rin sa mga problema na kanilang naranasan externally
ay yung kanilang suffering dahil sa conflict nila sa mga Hudyo. So kung titignan natin, ang mga Kristiyano ay nagsimula bilang offshoot ng Judaism. At ang makikita natin yan sa aklat ng Acts na kung saan ay inilalarawan yung pagpapatuloy ng pananampalataya ng mga Kristiyano at yung conflict na meron sila sa mga Hudyo. Kaya naman nangyari ay nagkaroon ng separation ang worship ng mga Christian noon kasi before AD 70 sa destruction ng Jerusalem, ang mga Kristiyano ay nagwo-worship sa synagogue kasama ng mga Hudyo. Pero nung dahil sa pangyayaring 'yon ay hindi na sila hinayaan ng mga Hudyo na makapag-worship. Sabi nga, the separation was hastened by the destruction of Jerusalem by the Romans in AD 70. After the war in AD 70, Christians were not welcome in the synagogue because of the refusal to join the Jews in the war with the Romans. So dahil sa hindi sila nakikilahok sa gera, sa pakikipagdigma laban sa mga Romano, ay hindi na naging welcome ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano. Hindi na sila naging welcome sa synagogue dahil sa kanilang refusal to join in war with the Jews to the Roman Empire. So, kaya nga pagkatapos ng destruction ng Jerusalem, ang mga Hudyo ay nagdagdag ng 18th benediction na sa panahon natin ngayon ay pang 19th benediction na siya doon sa 17 benediction na binabanggit ng mga Hudyo bago sila matapos sa kanilang service sa synagogue. Meron silang binabanggit na mga 17 benediction para bago nila i-end yung kanilang worship sa synagogue. At yung pang 18 na yon is actually not a kind of benediction but a curse against Christ and Christians. Nung tinignan ko ngayon, nakalagay doon na ito actually ay pumapatungkol doon sa mga sectarian o nagtatayo ng mga ibang grupo ng pananampalataya at pinapatamaan nila ang mga Kristiyano bilang mga nagtayo ng ibang pananampalataya at merong mga ereheng katuruan. So, kaya naman ang mga Kristiyano rin, kung a-attend sila doon sa worship ng synagogue, at the end of the service, merong benediction, and then papatamaan lang naman sila. Kaya nga, toward the end of the 1st century, yung relationship between Christians and Jews was characterized antagonism and hostility. So, hindi na naging maganda ang relasyon ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. So, ang mga Christian ay na-banish from synagogue at nawala ang kanilang legal status. So, on the other hand, ang mga Hudyo naman, kinikilala pa rin sila ng mga Roman authorities bilang isang relihiyon na merong ibang Diyos na kinikilala at merong ibang mga batas na kanilang isinasagawa. So ngayon, dako tayo dito sa internal problem. Ano ba yung mga internal problem na meron ang mga early Christians that time? So isa sa mga problema na kanilang nararanasan ay yung 7 churches, meron silang iba't ibang mga problemang nararanasan. So, itong mga Kristiyano sa mga iglesyang ito is actually divided on certain issues. For some of the churches, while the majority of the members were faithful, yung ibang individuals naman, including yung mga church leaders, were not faithful and opposed dyan. Ang ilan sa kanila, kinakalaban si John. Ang ilan sa kanila hindi na nagiging tapat, habang ang ilan naman ay nagiging tapat pa rin sa Panginoon. In other churches, gaya ng Thyatira, Sardis at Philadelphia, majority ng mga believers ay nag-apostatize. Sa Sardis naman, ang ilang mga Jew ay nabanggit na hindi nahawa or hindi nadumihan ng kanilang mga damit. Samantalang ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nahawa na. Ibig sabihin, sila ay nag-participate na sa iba't ibang mga pagan practices para lamang makuha nila yung legal status na kanilang kinakailangan. Ang church naman ng Philadelphia ay naiwanan siya na mayroong kakaunting lakas. Sa madaling salita, nanghihina ang mga kabatiran, nanghihina ang iglesia sa Philadelphia. At samantalang ang kabuuhang iglesia ng Laodicea ay lumalabas na nasa apostasy. Sila ay nag-a-apostatize na. At ang sabi nga
Pag binasa natin ang Revelation 3 verse 8, nothing good was found in it. So sa madaling salita, obviously, makikita natin na yung mga iglesia nung kapanahunan ni John, yung 7 churches sa Asia Minor, ay dumaranas ng matinding pagsubok. Ngayon, isa sa mga basic issues na kanilang nararanasan internally naman, although ito ay external, ay dahil nga nagkakaroon ng conflict sa loob ng iglesia, ay may tuturing itong isang internal issue. Yung isa sa mga internal issue ay yung involvement ng ibang mga Kristiyano sa mga pagkaing ino-offered sa mga idols at yung tinatawag nating sexual immorality. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, itong dalawang bagay na ito ay isa sa ito sa mga na-address na actually doon sa Council ng Jerusalem sa Acts chapter 15. So itong dalawang issue na ito ay nagbibigay ng banta sa pagkakaisa ng mga iglesia sa Asia dahil ito ay related sa popular demand ng society sa Asia. Ang mga Kristiyano sa Roman Empire ay makikita natin na sila po talaga ay nahahati. At ine-expect kasi sila na sila ay mag-participate sa lahat ng mga civic obligation. All citizens expected first of all to participate in the religious festivals in pagan temples. Ang nais sa kanila, dapat makita rin sila na nagpa-participate, nakikibahagi sa mga festivals sa mga pagan temples. At kung sino man ang mag-refuse, ang tumanggi, sila ay magsasuffered of ng ridicule and hardship of social isolation and economic sanction. Ibig sabihin, merong mga bagay na hindi sila magagawa, mga function at karapatang pangtao na hindi nila makukuha dahil sa kanilang refusal na mag-participate sa ganitong klase ng mga activities. So ang Christian sa Asia ay humaharap ng at least na dalawang problema regarding sa involvement sa pagan religious festivals. Ang una ay related sa offering of food na ino-offer sa mga idols. Pangalawa naman ay yung kanilang, dahil una sa lahat, yung kanilang pagpa-participate dito ay nalalagay sila sa isang alanganing sitwasyon na mahahawa sila sa karumihan ng mga idols at maituturing itong idolatry. So, ang ilan sa kanila, ang mga pagkain na ino-offered sa mga pagan gods, sa mga pagan patron, ay meron itong kalakip na inuman na kung saan kapag sila ay nalalasing na, humahantong sila sa pangalawang problema na kung saan ay nililid sila sa mga immoral activities na tinatawag nating pakikipagtalik doon sa loob ng templo sa mga prostitute na naroroon sapagkat sa kanila ay illegal ang bagay na yon dahil meron silang patron, meron silang pagan gods na kung saan ay gods of fertility na kung saan ay okay lamang sa kanila yon as long as they fertile the land. Ano? At yun kasi ay sumisimbolo sa prosperity ng land at ng society. So sa madaling salita, hindi lamang offered na food sa mga idols ang kanilang problema, maging yung paglalasing at yung pagpa-participate sa mga pakikipagtalik sa mga prostitute sa loob ng templo ng kanilang mga patron. Kaya naman napakatindi at napakahirap ng problema ang kanilang nararanasan. So, sino man, anyone who wanted economic, political, or social status in society had to meet these religious demands. So kung gusto mong makuha, makilala ka, magkaroon ka ng access, economic, political man yan or social, dapat ay mamit mo yung mga religious demand na ito. Ito ay nag-i-involve ng mga pagan religious festivals na kung saan ay nagko-compromise ng mga Christian belief and values. Kaya mapapansin natin ang mga iglesia sa Asia that time ay divided on the issue of participation. Ang ilan sa kanila ay nagsasabi na no, hindi kami magpa-participate dyan, mananatili kaming tapat sa aming pananampalataya. Samantalang ang ibang grupo naman ay nagsasabing sige, okay lang yan,
okay lang mag-participate para magkaroon tayo ng access sa society, hindi tayo maghirap, hindi tayo ma-sanction economically at hindi tayo ma-deprive sa mga karapatan pantao dito sa lugar na ito. So yun yung nagiging issue nila. So ang ilan din sa kanila, for the sake of the influence society at sa interest ng kanilang mga business at commercial property, ay nag-advocate sila ng compromise. Kaya naman makikita natin sa entire Revelation na ang ilan sa mga leader at member ng church is actually opponents of John at sila ay nabanggit sa iba't ibang mga pangalan. Halimbawa na lamang yung mga Nicolaitan, pagkatapos yung mga Balaamites sa Pergamum, at yung mga followers naman ni Jezebel sa lugar ng Thyatira, itong tatlong grupo na ito is actually opposing John at ina-advocate nila yung compromise. Kaya naman, ang maraming iglesia sa Asia ay nagkukumit ng fornication at kumakain ng mga bagay na offered sa mga idols. So, yung primary purpose ng sulat ni John sa Revelation ay makikita natin ay para tugunan at tulungan ang mga Kristiyano sa kanilang kinahaharap na problema. So masasabi natin na the purpose of the book of Revelation is to give inspiration, hope doon sa mga Kristiyano na nakakaranas ng iba't ibang persecution and problems internally and externally ng kanilang iglesia. It was written to help the first century Christians in the Roman province of Asia with their condition and problems. Kaya importante na kapag binabasa natin ang aklat ng Revelation, una nating iisipin ano ang sinasabi nito patungkol sa mga early Christians, sa mga receiver talaga ng aklat na ito. Hindi natin ito i-interpret na as if ito ay para sa atin talaga ngayon sa first 21st century, bagkus uunawain muna natin ano ang kahulugan nito sa kanila at ano ang application nito sa atin in order for us to really appreciate the message of the book of Revelation so that we can apply it in our daily lives. So, ang ilang mga Kristiyano nga, gaya ng ating nabanggit, ay na they were confronted with the growing hostility of Rome as well as the invading heresy and increasing apostasy within the church. Yung mga Kristiyano sa Asia, sila ay concerned about sa kanilang identity and existence sapagkat matindi ang kanilang pagsubok na nararanasan. Kaya nga, ano ba ang sinasabi nito sa kanilang hinaharap? Ano ang kanilang kahihinatnan? Tandaan natin na ang aklat ng Revelation was intended to provide the answer. Ito ay naglalaman ng kasagutan, ng pag-asa na makikita nila sa ating Panginoong Yesus sa kabila ng kanilang dinaranas na mga problema. It declares that all the situation in the world seems threatening and hostile to God's people, and the future might appear gloomy. Kung titingnan natin, yung kanilang sitwasyon ay nagsasabi na nanganganib sila dahil sa iba't ibang mga problema at pagsubok. Pero, bagamat ang future ay mukhang malabo para sa kanila, God in Christ is indeed still. Nandyan pa rin ang ating Panginoon. Andyan si Kristo, the master of history. Alam ng Diyos ang mangyayari sa pasimula hanggang sa wakas at alam niya kung paano gagabayan ang kanyang iglesia. He is and always will be with His people. He will fully vindicate them at a grand and glorious eschatological climax. So nawa, nakita natin ang purpose, ang background ng aklat ng Revelation at ito ay hindi naglalaman ng mga krisis, kundi naglalaman ito ng Kristo na magbibigay ng pag-asa. Kaya naman kapag nagbasa ka at nag-aralan mo ang aklat ng Revelation at ang na-input sa puso mo at isipan ay takot, duda at pangamba, hindi yan ang totoong pag-aaral ng Revelation. Pero kapag nakita mo ang pag-asa na si Jesus ay babalik at magbibigay ng kanyang reward at pag-asa sa mga taong nananampalataya, iyan ang totoong pag-aaral ng Revelation. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na magpatuloy sa ating pag-aaral na gagawin sa aklat ng Revelation sapagkat iisa-isahin natin
ang mga problemang kinahaharap ng iglesia sa Asia Minor at kung ano ang solusyon na ibinigay ng ating Panginoong Yesus. Nawa, ang pag-aaral na ito ay magbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa na si Jesus ay muling babalik at daladala niya ang putong ng buhay para sa bawat isang nananampalataya. God bless sa inyong lahat at magandang araw.